kultura. Ito ay isang kasangkapan na nag-uugnay sa mga tao upang magkaintindihan at magbahagi ng mga ideya, kasalubin at karanasan. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin at pananaw at nagiging daan ito upang mapanatili ang ating mga tradisyon at pagpapahalaga. Hindi lamang ito isang instrumento sa komunikasyon, kundi isang susi sa pagbuo ng pagkakakilanlan sa isang lahi at sa pagunlad ng lipunan. Sa pag-aaral ng wika, natututo tayong magpahalaga sa iba't ibang kultura at magpalawak ng ating pag-unawa sa mundo. Ang wika sa makatuwid ay hindi lamang isang kasangkapan sa araw-araw ng buhay, kundi isang pundasyon ng ating pagkakaisa at pag-unlad bilang isang komunidad, katulad na lamang ng politika. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Ito po ang aking ika-6 na SONA. Muli akong umaharap sa Kongreso at sa Sambayanan upang iulat ang lagay ng ating pambansa. Ito lang pong Biyernes, pinasinayaan natin ang Muntinlupa-Cavite Expressway. Una po ito sa nakapilang public-private partnerships na tayo ang nag-aproba at sa ilalim ng administrasyon natin binuksan sa publiko. Dito nga po sa MCX, binayaran pa tayo ng premium na 925 million pesos para sa pribilehong itayo ang infrastrukturang kailangan natin. Sa taas din ng kumpiyansa nilang kikita ang proyekto, sabi ng private proponent, libre na ang unang buwan ng toll sa MCX. Noon pa man, alam na nating katiwalian ang ugat ng pagdurusa. Kaya nga, ang sigaw po natin, kung walang kurap, walang mahirap. Ang ombudsman na itinalaga para bantayan ang katiwalian, di umano'y nagbulag-bulagan sa mga iskandalo ng nakarang administrasyon. Na-impeach siya sa Kamara at nagbitiw sa pwesto bago malitis ng Senado. Ang punong maestradong tila ba may pagkiling sa nag-appoint sa kanya ay napatunayang naglihim ng yaman at ari-arian sa SALN, na-impeach ng Kongreso at na-convict ng Senado. Kapalit nila, nagtalaga tayo ng mga taong may integridad at sariling pasya. Nagpatuloy nga po ang pagsasayos ng mga institusyon upang muli silang maituon sa tunay nilang mandato. Halimbawa, sa government-owned and controlled corporation, kumbaga sa baka, habang ginagatasan ng institusyon, gusto pang karnihin. Kaya ang dividendo ng nakarang administrasyon, 84.18 billion pesos lang sa loob ng 9.5 taon. Sa atin, nabawasan na ang GOCC sa pagpapasara ng mga nawalan ng saysay. Pero dahil pinatino ang palakad, umabot na sa 131.86 billion pesos ang dividendo. Ganitong paninindigan din ang pinamalas natin sa BIR na siyang pinakamalaking revenue-generating agency ng pamahalaan. Dumating tayong pinakamataas na sa kasaysayan ang 778.6 billion pesos na koleksyon noong taong 2008. Tinambakan natin ito. Noong 2012, 1.06 trillion pesos ang nakolekta ng BIR. Ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tumawid ng 1 trilyong piso ang ating koleksyon. Nitong nakaraang taon, umakit na ito sa 1.3 trillion pesos at aabot pa sa 1.5 trillion pesos ang malilikon ngayong 2015. Ngayon po, 380 kaso na ang naisampa laban sa mga nagtangkang umiwas sa buwis. Ginawa rin niyang episyente ang sistema ng pagbabayad ng buwis at sinigurong malinaw sa lahat ang kanilang tungkulin makiambag sa pagangat ng bansa. Sumagi man lang ba sa isip ninyo na magtutuloy-tuloy ang pagangat natin sa Global Competitiveness Rankings at magiging tanyag tayo dahil sa bilis ng paglago ng ating ekonomiya? Ngayon, ang Pilipinas nabansagan ng Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star at Asia's Bright Spot. Tingnan po natin.
Noong taong 2010, nasa $1.07 billion lang ang net foreign direct investments na pumasok sa ating bansa. Noong 2014, pumalo na ng $6.2 billion ang net foreign direct investments. Taon-taon, mahigit 800,000 ang mga bagong pasok sa ating labor force. Idagdag na rin po natin dyan ang naiulat na pagkaunti ng overseas Filipinos. Noong taong 2011, nasa 9.51 million ang naitalang overseas Filipinos ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa huling datos naman ng Desyembre ng taong 2014, nasa 9.07 million na lang ito. Hindi kalabisang isiping marami sa tinatayang 440,000 na bawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas at nakahanap ng trabaho. Bagamat may bagong salta sa merkado, may balikbayan at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Ang agenda, ayuda, kaalaman, kasanayan at kalusugan para walang maiiwan. Ang isa sa mga mekanismo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pinalawak natin ang husto ang saklaw nito. Ngayon, nasa mahigit 4.4 milyon na ang kabayang nakikinabang sa programa. Malayong-malayo po ito sa dinatnan nating 786,000. Ang wika ay may malaking halagahan sa politika dahil ito ang pangunahing kasangkapan sa pagpapahayag ng mga ideya, pagpapalaganap ng impormasyon at pakipag-ugnayan sa mga mamayan sa kanilang mga pinuno. Sa pamamagitan ng wika ay ipapahayag ng mga politiko ang kanilang mga plano, pulisiya at opinyon. Kaya mahalaga ito sa pagbuo ng mga desisyon at batas na nakaka-apekto sa buong bansa. Ang wika rin ay may papel sa paghubog ng pampublikong opinyon at sa pagpapalawak ng kaalaman tingin sa mga isyong pampolitika. Ayon sa PAOK, si Shi Zhejiang ay nagsabing kapwa niya Chinese asset si Guo Huaping ay may mga pogo rin. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Inabuso ang ating birth certificate registration, immigration procedures, passport at visa applications, pagtayo ng negosyo sa pangalan ng kumpanya, bank secrecy, at pati ang pribilehiyong lumahok sa eleksyon at maging kawani ng gobyerno. Ngayon, lumalabas na pati ang demokrasya at pambansang seguridad natin ay nailagay na sa panganib. Nagpapasalamat ako sa NICA sa inyong malinaw na testimonya at sa assurance na tututukan ang national security concerns na na-raise dito. Sa konteksto ng demokrasya, ang malayang pagpapahayag gamit ang wika ay nagsisilbing proteksyon para sa mga karapatan ng mamamayan. Kaya't ang wika ay isang mahalagang elemento sa demokratikong proseso tulad ng halalan at mga pampulitikang talakayan. Sa kabilang banda, ang wika rin ay ginagamit upang makontrol ang naratibo, magmanipula ng mga opinyon o magtakda ng mga agenda, kaya't may malaking impluwensya ito sa kapangyarihan at politika. Sa pangkalahatan, ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang mahalagang elemento sa pamamahala at proseso ng politika. Ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating kultura, identidad at pagkakaisa bilang isang bansa. Bilang pambansang wika, ito ay nagsisilbing tulay upang magkaintindihan ang bawat isa, anuman ang kanilang lahi, relihiyon o estado sa buhay. Sa pagpapalaganap at pagpapayabong ng wikang Pilipino, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa sariling bayan at ang paggalang sa ating mga tradisyon at kasaysayan. Kaya mahalaga ng patuloy natin itong gamitin, pagyamanin at ipagmalaki upang matiyak na hindi ito mawawala at magsilbing gabay sa ating mga susunod